Pinisil ni Rita ang kumot, nanikip ang dibdib sa bawat tibok ng sariling puso. Matagal siyang nakatingin sa labas ng bintana sa nagbabadyang dilim ng gabi. Paano na tayo? Paano na magiging buhay mo? Bulong niya sa umbok ng kanyang tiyan, halos hindi marinig sa sarili niyang pandinig. Wala na ako. Wala na tayong babalikan. Dumampi ang basa, malamig na hangin sa kanyang pisngi nang bahagya niyang buksan ang bintana. Ang tunog ng ambulansya mula sa malayo ay tila humahabol sa kanya. Akala ko, mahal niya ako. Humikbi siya, pumipigil sa mga luha. Nangako siya. Nangako siya ng bukas, pero wala na. Wala na siya. Naramdaman niya ang paggalaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Isang maliit na sipa na tila sumusumbat sa kanyang kawalan ng kakayahan. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi kita pababayaan. Hindi kailanman. Mahigpit niyang niyakap ang sarili para bang niyayakap ang sanggol. Kailangan ko lang mag-isip para sa'yo. Para sa ating dalawa. Isang matalim na sakit ang dumaloy sa kanyang puson. Napatili siya. Napakapit sa gilid ng kama. Hindi pa ngayon. Ang bawat pagkirot ay tila martilyong humahampas sa kanyang pader ng pag-asa. Hindi ko pa kaya. Hindi pa ako handa. Nagmamadali siyang bumangon. Naglakad-lakad sa maliit na silid. Ang bawat hakbang ay mabigat, tila may kadenang nakakabit sa kanyang mga paa. Kailangan ko magdesisyon. Ngayon, wala nang bukas. Wala nang pag-asa kung mananatili tayo rito. Napahawak siya sa kanyang tiyan, para bang pinoprotektahan ang munting buhay sa loob. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko to gusto. Hindi. Nagmamadali siyang kumuha ng lumang bag. Isinilid ang ilang damit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Wala na akong pamilya. Wala na akong pupuntahan. Ang tanging paraan para mabuhay ka. Ito lang. Ito lang ang naiisip ko. Bawat salita ay may kalakip na kirot. Umupo siya sa sahig, umiiyak ng tahimik. Ang mga patak ng luha ay mainit sa kanyang mga pisngi. Paano kung hindi ka nila tanggapin? Paano kung papunta ka sa masamang kamay? Ang takot ay bumalot sa kanya, mas matindi pa kaysa sa sakit ng kanyang puson. Hindi mangyayari yun. Pipiliin ko ang pinakamagandang lugar para sa'yo. Pumikit siya ng mariin. Inaalala ang isang malaking bahay na madalas niyang madaanan. Isang bahay na may malaking bakuran, may matataas na pader, at lagi may ilaw. Isang bahay na tila puno ng pag-asa. Doon ka dapat. Doon ka magiging ligtas. Ang kanyang tinig ay halos hindi na marinig. Doon mo matatagpuan ang pamilyang hindi ko maibibigay sa iyo. Muling kumirot ang kanyang puson. Mas matindi ngayon. Napahawak siya sa dingding nang hihina. Malapit na. Napakalapit na. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay, halos madapa sa bawat hakbang. Ang hangin sa labas ay mas malamig, tila nagbababala. Kailangan ko magmadali bago pa mahuli ang lahat. Habang naglalakad sa madilim na kalsada, ang bawat anino ay tila lumalapit, nagpaparamdam ng panganib. Ang mga ilaw ng poste ay tila kumukurap, nagpapahiwatig ng kanyang nalalapit na paghihirap. Huwag kang bibitiw, anak. Magiging malakas ka, mas malakas ka kaysa sa akin. Para sa'yo gagawin ko to, para sa'yo. Ang bawat paghakbang ay may kalakip na panalangin. Sa wakas nakarating siya sa harap ng malaking bahay. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahawakan ng rehas. Ang liwanag sa loob ay tila nangaakit, nagbibigay ng kakaibang pag-asa. Dito ka magiging ligtas. Ang huling sakit ay dumating, mas matindi kaysa kanino man. Humanda ka, anak. Humanda ka sa bagong buhay. Isang buhay na mas maganda kaysa sa kaya kong ibigay sa iyo. Isang hiyaw ang kumawala mula sa kanyang bibig. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nalalabo. Ah!
Isang mahabang ungol ang lumabas sa kanyang bibig. Nandito na siya! Nandito na ang anak ko! Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang munting hiyaw ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Isang maliit na hiyaw na sumisira sa kanyang puso. Ngunit nagbibigay din ng kakaibang ginhawa. Maligayang pagdating, anak! Maligayang pagdating sa mundo! Ang kanyang mga luha ay bumuhos. Hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na kaligayahan at kirot. Patawarin mo ako, mahal ko. Patawarin mo ako sa aking desisyon. Niyakap niya ang maliit na katawan. Ang bawat haplos ay may kalakip na paalam. Ang bawat halik ay isang pangako. Magiging maayos ka. Magiging maayos ang lahat. Mahal na mahal kita. Tandaan mo yan, anak. Mahal na mahal ka ni Mama. Ang kaniyang tinig ay halos pabulong. Inilagay niya ang sanggol sa isang kumot. Maingat na inilapag sa harap ng malaking gate ng bahay. Ang kanyang puso ay tila dinudurog. Paalam, Myra. Paalam, mahal ko. Huling tingin ang iginawad niya sa sanggol bago tumalikod at tumakbo palayo sa dilim. Ang bawat hakbang ay tila humahabol sa kanya. Ang bawat anino ay tila sumusumbat. Ang kanyang hiyaw ay tila nananatili sa hangin. Isang paalam sa kanyang munting anghel. 5 taon. 5 taon na lumipas. Hindi ko pa rin makalimutan ang bawat sandali ng gabing yun. Bulong ni Rita sa sarili habang nakatitig sa salamin. Ang kanyang mukha ay may bakas na ng pagod. Ang mga gabing walang tulog. Ang mga araw na puno ng paghahanap. Bawat araw, bawat gabi hinahanap kita. Ang bawat bata na nakikita ko sa lansangan, iniisip kong ikaw yun. Ang bawat tawa, bawat iyak, tila ba boses mo? Hinaplos niya ang salamin, tila hinahaplos ang isang multo ng nakaraan. Nasaan ka na kaya ngayon? Ligtas ka ba? Masaya ka ba? Naglakad siya patungo sa bintana. Sinilip ang abalang kalye sa ibaba. Ang ingay ng Maynila ay tila sumasabay sa ingay ng kanyang isipan. Sabi nila, kalimutan mo na. Sabi nila, wala ka nang magagawa, pero paano? Paano ko gagawin yun kung ang bawat tibok ng puso ko ay pangalan mong sinisigaw? Pumikit siya ng mariin. Pilit na pinipigilan ang pagtulo ng luha. Nangako ako. Nangako akong babalikan kita kahit gaano pa katagal. Ang bahay na yon, hindi ko kailanman nakalimutan ang bahay na yon. Dumilat siya, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa determinasyon. Ang bahay na yon ang naging tangi kong pag-asa, ang tangi kong panalangin. Sa bawat gabing ginawin ako. Narinig ko ang mga kwento. Ang mga Hernandez, mabait daw sila. Mayaman, walang anak. Ngumiti siya ng mapait. Napakalaking kapalaran. Naging anghel ka sa kanilang buhay, pero ikaw ang aking anghel. Sa akin, matagal akong nag-ipon. Nagtrabaho ako na kung ano-ano. Nagtinda ng gulay sa palengke. Naghugas ng pinggan sa karinderyahan. Naglaba. Lahat para makabalik sa iyo. Naramdaman niya ang kirot sa kanyang mga palad, ang bakas ng bawat pagod. Para lang magkaroon ng pagkakataong makalapit sa iyo, kahit bilang isang anino. At ngayon na ang araw. Ang araw na muli kitang makikita. Ang araw na matutupad ang aking pangako. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Kailangan kong maging malakas. Walang sino man ang makakakita ng aking kahinaan. Walang sino man ang makakaalam ng aking sikreto. Kumatok siya sa pintuan ng malaking bahay. Ang kanyang puso ay naghuhurumentado. Ang bawat tunog ay tila nagpapabilis ng kanyang tibok. Magandang umaga po. Para po sa aplikasyon bilang kasambahay. Ang kanyang tinig ay matatag. Pilit na itinatago ang panginginig. Ikaw pala. Halika, pumasok ka. Isang matandang babae ang bumungad sa kanya, may ngiti sa labi. Ako si Aling Nena, ang katulong dito sa loob ng 20 taon. Maraming salamat po. Yumuko siya ng bahagya. Sinisilip ang loob ng bahay. Ang bawat sulok ay pamilyar, tila minsan na niyang nakita sa kanyang mga panaginip. Kailangan namin na mapagkakatiwalaan.
May karanasan ka ba? Tanong ni Aling Nena habang naglalakad patungo sa sala. Opo, naging kasambahay po ako sa probinsya. Marunong po ako magluto, maglinis at mag-alaga ng bata. Ang huling salita ay tila may sariling buhay. Nagpatayo ng balahibo sa kanyang batok. Magaling. May maliit kaming prinsesa dito, si Mayra. 5 taong gulang na. Napakabait na bata. Tumawa si Aling Nena. Mahilig siyang magkwento at maglaro. Kailangan mo ng pasensya. Handa po ako. Gustong-gusto ko po ang mga bata. Pilit siyang ngumiti. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag. Kailan po ako pwedeng magsimula? Kung gusto mo ngayon na. Malilipat ka sa kwarto sa likod. May kasama ka ron si Beth. Siya ang naglalaba. Sagot ni Aling Nena. Sige na, ipapasyal kita sa bahay at ipapakilala ko kay Mayra. Ang bawat hakbang ay tila nagpapalapit sa kanya, sa kanyang tadhana. Ang bawat pintuan na binubuksan ni Aling Nena ay tila naghahayag ng isang bagong kabanata. Bali dito ang kusina, dito ka magluluto. Dito naman ang labahan. At doon sa dulong yon, ang kwarto ng mga amo. Paliwanag ni Aling Nena. At doon naman, doon ang kwarto ni Mayra. Napatigil si Rita. Ang kanyang tingin ay nakapako sa pintuan na may disenyo ng mga bituin. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Mayra, halika rito. May bago tayong kasama. Tawag ni Aling Nena. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas. Isang maliit na figura ang lumabas. Ang mahabang buhok na nakapusod at malalaking mata na tila bituin. 5 taong gulang. 5 taong gulang na ang kanyang Mayra. Sino po siya, Lola Nena? Ang tinig ng bata ay malambing, tila musika sa kanyang pandinig. Siya si Ate Rita, siya ang magiging bagong kasambahay natin. Magaling siyang magkwento, sabi niya. Ngumiti si Aling Nena. Ate Rita! Lumapit si Mayra, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at katuwaan. Marunong po ba kayong magkwento ng Cinderella? Napako si Rita sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Ang kanyang bibig ay tila nakasarado. Ang kanyang anak. Ang kanyang anak ay nasa kanyang harapan. Buhay, masaya. Ate Rita? Muling tawag ni Mayra, bahagyang kumunot ang noo. Opo. Opo, Mayra, marunong ako. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Halos hindi marinig. Pilit siyang lumuhod para pantayan ang taas ng bata. Ang kanyang mga kamay ay nanginig nang abutin niya pisngi ni Mayra. Ang init ang balat ng kanyang anak ay tila dumaloy sa kanyang buong katawan. Ang lambot po ng kamay niyo. Parang kamay po ni Mama Clara. Ngumiti si Mayra, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Mama Clara? Tanong ni Rita, ang kanyang lalamunan ay tila may bara. Opo. Si Mama Clara po ang nag-aalaga sa akin. Siya po ang mama ko. Sagot ni Mayra, walang bahid ng pag-alinlangan. Isang matinding sakit ang dumaloy sa kanyang dibdib. Ang kanyang anak ay mayroon ng ibang ina. Isang inang nagbigay ng pagmamahal at pag-aaruga na hindi niya naibigay. Gusto niyo po ba ng juice, Ate Rita? Alok ni Mayra, hawak ang baso na may lamang orange juice. Salamat, Mayra. Kinuha niya ang baso, ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin. Pilit siyang ngumiti, ang kanyang mga mata ay puno ng luha na pilit niyang pinipigil. Napakabait mo namang bata. Sabi po kasi ni Mama Clara, dapat daw po tayo maging mabait sa mga bisita. Ngumiti si Mayra, ang kanyang ngiti ay tila nagpapagaan sa bigat ng kanyang puso. Tama ang Mama Clara mo. Napakaswerte niya sa'yo at napakaswerte mo sa kanya. Bulong ni Rita, halos hindi na makahinga. Gusto niyo po bang maglaro? May bagong manika po ako. Yaya ni Mayra, hawak ang kamay niya. Gusto ko, Mayra. Gustong-gusto ko. Ang kanyang tinig ay bahagyang bumulong. Ang hawak niyang maliit na kamay ni Mayra ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang lakas para ipagpatuloy ang kanyang misyon. Ang lakas para manatili sa tabi ng kanyang anak. Kahit bilang isang anino. Sige po, Ate Rita. Tara po sa kwarto ko. Hila ni Mayra sa kanya patungo sa pintuan na may disenyo ng mga bituin. Sumunod si Rita. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa likod ng kanyang anak.
Ang kanyang anak na 5 taon niyang hinanap. Ang kanyang anak na nasa kanyang harapan na ngayon, ngunit hindi siya kilala. Pangako anak, hindi na kita iiwan, hindi na. Bulong niya sa hangin, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagmamahal at lungkot. Hindi na. Mabigat pa rin ang bawat umaga. Bulong ni Rita sa sarili habang naglalakad patungo sa kusina. Ang sikat ng araw ay sumisilip na sa bintana, ngunit ang dilim sa kanyang puso ay naroon pa rin. 5 taon na ako sa bahay na to. 5 taon na ako nagpapanggap. 5 taon na akong anino. Narinig niya ang kaluskos mula sa itaas. Alam niyang gising na si Myra. Oy, gising ka na pala! Ang tinig ang bumati sa kanya. Si Beth, ang labandera, nagkakape ito sa sulok ng kusina. Oo, Beth, maaga ako nagising. Kailangan ko ayusin ang almusal ni Myra. Sagot niya, kinuha ang mga itlog mula sa ref. Ang aga naman ng gising ng batang yun. Siguro, excited na naman pumasok. Puna ni Beth, humigop ng kape. Ang swerte talaga ng batang yun. Bukod sa mayaman ng mga magulang, napakabait pa. Oo nga. Bulong ni Rita, halos hindi na marinig. Ang kanyang mga kamay ay nanginig habang binabasag ang itlog sa kawali. Swerte. Ang salitang yun ay tila kutsilyong tumutusok sa kanyang dibdib. Swerte nga ba? O sumpa? Ate Rita! Ate Rita! Isang munting tinig ang tumawag mula sa hagdan. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa tuwa at kaba. Oh, nandyan na ang prinsesa mo. Ngumiti si Beth. Lumabas si Rita mula sa kusina at naroon si Myra. Nakabihis na ng uniforme. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatirintas. Ang mga mata nito ay kumikislap sa pagkabata. Ate Rita, anong almusal ko? Tanong ni Myra. Lumapit sa kanya, niyakap ang kanyang binti. May itlog at hotdog ang Ate Rita para sa iyo. Sagot niya, hinaplos ang buhok ng bata. Ang init ng yakap ni Myra ay tila bumubura sa lahat ng pagod niya. Gusto mo ba ng gatas? Opo! At saka po, pwede niyo po ba ako samahan kumain? Tanong ni Myra, nakatingala sa kanya. Ang kanyang mga mata ay parang bituin. Oo naman Myra, sige, maupo ka na sa dining table. Pilit siyang ngumiti, ang kanyang lalamunan ay tila may bara. Ang bawat sandaling kasama niya si Myra ay isang pagsubok. Ang bawat haplos, bawat salita ay paalala ng kanyang nakaraan. Habang inihahanda niyang pagkain, narinig niya ang boses ni Mrs. Hernandez. Myra anak, kumain ka na ba? Ang tinig ni Mrs. Hernandez ay malambing, puno ng pagmamahal. Opo, Mama Clara, kasama ko po si Ate Rita. Masiglang sagot ni Myra. Isang matalim na kirot ang dumaloy sa dibdib ni Rita. Mama Clara, ang tawag ni Myra sa babaeng nagpalaki sa kanya. Ang tawag na kailanman ay hindi niya maririnig mula sa kanyang sariling anak. Pumasok si Mrs. Hernandez sa kusina, nakangiti, nakasuot ng pangalis. Good morning, Rita. Maaga ka na namang naghanda ng almusal. Bati ni Mrs. Hernandez, tumango sa kanya. Good morning din po, ma'am. Sagot ni Rita. Yumuko ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mukha ni Mrs. Hernandez. Pilit na hinahanap ang anumang bakas ng pagkakapareho sa kanyang anak. Wala silang pagkakapareho. Myra anak, bilisan mo na dyan at baka mahuli ka sa school bus. Paalala ni Mrs. Hernandez. Hinalikan ang noni Myra. Opo, Mama Clara. Sagot ni Myra, ngumunguya ng hotdog. Naramdaman ni Rita ang kanyang sarili na naninigas. Ang eksenang yun, ang pagmamahalan sa pagitan ng mag-ina. Ang pagmamahal na kailanman ay hindi niya naibigay. Hayaan mo anak, bulong niya sa kanyang sarili. Balang araw, maririnig ko rin ang tawag na yan mula sa iyo. Pagkatapos kumain, hinatid ni Mrs. Hernandez si Myra sa school bus. Naiwan si Rita sa bahay, naglilinis. Ang bawat kasangkapan na hinahaplos niya ay tila may kwento. Ang bawat sulok ng bahay ay may bakas ng kanyang anak. Kamusta ka na, Rita? Tanong ni Aling Nena habang nagpupuna sa mga pinggan. Mukhang malalim ang iniisip mo. Ayos lang po ako, Aling Nena. Napagod lang po siguro ako sa biyahe kahapon. Normal lang yan. Pero magaling ka sa trabaho mo, Rita. Napakabilis mong kumilos. At halatang mahal na mahal ka ni Myra.
hindi mo pa man lang natatagalang naninirahan dito pero hinahanap-hanap ka na niya. Mahal ko rin po siya, Aling Nena. Ang kaniyang tinig ay bagyang nanginginig. Ang mga salitang yun ay totoo. Higit pa sa alam ni Aling Nena. Mabuting bata si Mayra. Hindi kami nagkaroon ng problema sa kanya simula nang dumating siya dito. Patuloy ni Aling Nena, tila nagkikwento. Dumating po siya dito? Tanong ni Rita, ang kanyang puso ay biglang bumilis. Eto na ang pagkakataon para malaman niya ang buong kwento. Oo, 5 taon na ang nakararaan. Naalala ko pa umaga yon. Nakita siya ng hardinero sa harap ng gate. Nakabalot sa kumot, may sulat. Kwento ni Aling Nena, nakatingin sa labas ng bintana. Walang nakakakilala sa kanya. Walang nakakaalam kung sino ang mga magulang. Napakaliit pa niya nun bagong silang. At ano pa ang ginawa nila? Pilit na pinakalma ni Rita ang kanyang sarili. Bawat salita ni Aling Nena tila tinig ng nakaraan. Dinala siya sa hospital. Pinost sa social media. Nagtanong sa barangay pero walang lumalabas sa pamilya. Kaya naman nagdesisyon ng mga Hernandez ampunin na lang dahil wala naman silang anak at napakabait ng batang yon. Tadhana siguro. Tadhana nga po. Bulong ni Rita, ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Tadhana. Ang salitang yun nagbigay ng kakaibang kirot sa kanya. Tadhana nga ba ang paghiwalay nila o desisyon? Kaya nga, swerte ang batang yon, may pamilyang nagmamahal sa kanya, may magandang buhay pa. Dagdag ni Aling Nena, ngumiti. Opo, napakaswerte nga po. Pilit siyang ngumiti. Ang bawat papuri kay Mayra ay tila papuri rin sa kanya. Ang bawat pagmamahal na ibinibigay kay Mayra ay tila pagmamahal din sa kanya. Kahit hindi direkta. Lumipas ang mga oras, naghanda si Rita ng tanghalian. Naglinis sa mga kwarto. Ang bawat gamit ni Mayra ay kanyang hinahawakan. Nililinis, inaayos. Ang mga manika, ang mga laruan, ang mga libro. Ang bawat isa ay tila may kwento. May bakas ng pagkabata ng kanyang anak. Ate Rita, nandito na po ako! Isang masiglang boses ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Mayra, kumusta ang school? Tanong niya, lumabas mula sa kwarto ni Mayra. Masaya po, nag-drawing po kami ng bahay. Ito po, tingnan nyo. Ipinakita ni Mayra ang isang papel. May drawing ng bahay na may 2 tao sa harapan. Ang ganda naman ng drawing mo, Mayra. Pinuri niya ang bata, ang kanyang mga mata lalabo. Ang 2 tao sa drawing ay tila isang pamilya. Isang pamilya na hindi niya kailanman nabuo. Sino ang 2 to, Mayra? Tanong niya, pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon. Si Mama Clara po at si Papa Tony. Sila po ang parents ko. Sagot ni Mayra, nakangiti. Muling kumirot ang kanyang dibdib. Parents. Ang salitang yun tila nagpapakita ng isang pader sa pagitan nila. Isang pader na pilit niyang giniba sa loob ng 5 taon. Oo nga pala. Napakagaling mo mag-drawing Pilit siyang ngumiti, hinaplos ang ulo ni Mayra. Gusto niyo po bang maglaro? May bagong puzzle po ako. Yaya ni Mayra, hinila siya patungo sa sala. Sige Mayra, maglaro tayo. Sagot niya, sinundan ng bata. Ang bawat laro, bawat tawa, bawat sandaling kasama si Mayra ay isang paalala. Paalala na narito siya, sa tabi ng kanyang anak. Ngunit hindi pa rin niya kayang sabihin ang totoo. Ate Rita, tingnan mo, nabuo ko na! Sigaw ni Mayra hawak ang puzzle. Ang galing-galing mo naman, Mayra! Salamat po, Ate Rita, kasi po tinulungan niyo po ako Sabi ni Mayra, niyakap siya. Ang yakap na yun, ang yakap ng kanyang anak, ang yakap na yun ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Lakas para ipagpatuloy ang kanyang misyon. Lakas para manatili sa tabi ng kanyang anak, kahit bilang isang anino. Mayra, anak, halika na, kakain na tayo ng hapunan. Tawag ni Mrs. Hernandez mula sa dining area. Sige po, Mama Clara. Tapos na po kami maglaro ni Ate Rita. Sigaw ni Mayra, tumakbo patungo sa dining table. Naiwan si Rita sa sala, nakatingin sa puzzle na kanilang binuo. Ang mga piraso ay tila
Nagkakabit-kabit, bumubuo ng isang larawan. Isang larawan ng isang pamilya. Isang pamilya na pilit niyang bubuuin. Balang araw, Mayra. Balang araw malalaman mo ang totoo at sana sa araw na yon, matanggap mo ako. Sana. Naglinis siya ng mga pinagkainan. Narinig niya ang tawanan ng pamilya Hernandez mula sa dining area. Ang tawanan ni Mayra, ang tawanan na tila musika sa kanyang pandinig. Ma'am, sir, tapos na po ako maglinis. Sabi niya kina Mr. and Mrs. Hernandez bago bumalik sa kusina. Maraming salamat, Rita. Ang sipag mo talaga. Sagot ni Mr. Hernandez. Siya, sige na Rita, magpahinga ka na. Sabi ni Mrs. Hernandez. Apo, ma'am. Sagot niya at yumuko. Naglalakad siya patungo sa kanyang kwarto. Ang kanyang isip puno ng mga alaala at pangako. Ang bawat sandaling kasama si Mayra, isang pagsubok ngunit pagsubok na handa niyang harapin. Mayra, anak. Malapit na. Malapit na ang araw na malalaman mo ang lahat. At sa araw na yon, sana tanggapin mo ko. Tanggapin mo ang iyong tunay na ina. Pumikit siya, ang kanyang isip ay puno ng imahe ng kanyang anak. Ang kanyang anak na malapit na niyang mayakap bilang isang ina. Hindi bilang isang kasambahay. Ang kanyang anak na balang araw ay tatawagin siyang mama. Ate Rita, gising na po kayo? Ang tinig ni Mayra ay malambing na humaplos sa pagkaidlip ni Rita. Naramdaman niya maliit na kamay na bahagyang niyuyugyug ang kanyang braso. Gising na, Mayra. Sagot niya, idinilit ang mga mata. Ang aga mo naman yata ngayon Hindi po ako makatulog Masama po kasi ang panaginip ko. Bulong ni Mayra, umakyat sa kama at yumakap sa kanya. Niyakap ni Rita ang bata, hinaplos ang buhok nito. Ang bawat haplos ay may kalakip na pagmamahal at pangamba. Ano naman ang napanaginipan mo, anak? Ang salitang anak ay nabulong niya sa hangin. Halos hindi marinig. May malaking halimaw po na umahabol sa akin tapos po nawala po kayo. Nawala po si Mama Clara at Papa Tony. Ako lang po mag-isa. Sagot ni Mayra, bahagyang nanginginig. Shh! Nandito lang kami, Mayra. Panaginip lang yun. Hindi yun totoo. Hindi ka namin iiwan. Hindi ka namin pababayaan. Pagtatahan niya, mas hinigpitan ng yakap. Talaga po? Hindi po ba talaga kayo mawawala? Itinaas ni Mayra ang ulo, tiningnan siya sa mata. Hindi, Mayra. Hindi. Sagot niya, ang kanyang tinig ay matatag. Pilit na pinipigilan ng pagtulo ng luha. Ang panaginip ni Mayra ay tila salamin ng kanyang sariling takot. Nandito lang ako palagi, sa tabi mo. Kahit po matanda na ako? Tanong ni Mayra, bahagyang ngumiti. Kahit matanda ka na, kahit may sarili ka ng pamilya, nandito pa rin ako. Bakit mo naman naitanong yan? Kasi po, feeling ko po, kayo po ang pinakamalapit sa akin. Mas gusto ko po kayo minsan kaysa kay na Mama Clara Bulong ni Mayra, niyakap siyang muli. Isang matalim na kirot ang dumaloy sa kanyang dibdib. Sinabayan ng kakaibang init. Ang kanyang anak ay nagpapahayag ng ganung damdamin. Bakit naman, Mayra? Napakabait ni na Mama Clara mo. Mahal na mahal ka nila. Tanong niya, pilit na pinapakalmang sarili. Opo, mahal po nila ako. Pero kayo po, Ate Rita, parang naiintindihan niyo po ako kahit hindi ko pa po sinasabi. Parang dati pa po kayo sa buhay ko. Nanlaki ang kanyang mga mata. Parang dati pa. Alam na ba ni Mayra? O ito ay likas na koneksyon ng isang ina at anak? Ano naman ang ibig mong sabihin, Mayra? Ewan ko po. Basta po pagkasama ko po kayo, feeling ko po, kumpleto ako. Parang may kulang po kasi pag wala kayo Kahit po nandyan sina Mama Clara at Papa Tony. Ganun ba, Mayra? Baka naman dahil ako ang kasama mo palagi. Ako ang naghahatid sa'yo sa school. Ako yung nagluluto ng pagkain mo. Ako ang kasama mo na maglaro. Hindi lang po yun, Ate Rita. Yung amoy niyo po parang amoy po ng kumot ko nung baby pa po ako. Sabi po ni Mama Clara, may kumot daw po ako na palagi kong yakap-yakap pero nawala na po. Napahawak si Rita sa kanyang bibig. Pilit na pinipigilan ng hiyaw. Ang kumot na yun. Ang kumot na ibinalot niya kay Mayra nung gabing yun.
Hindi niya inaasahan na maaalala yun ng kanyang anak. Talaga ba, Mayra? Opo, tapos po yung kanta niyo po, yung lalabay na kinakanta niyo po sa akin pag matutulog na ako. Para po bang narinig ko na yung dati? Pero hindi po kinakanta ni na Mama Clara. Ang lalabay, ang kanta na kinakanta niya sa kanyang tiyan nung buntis pa siya. Ang kanta na kinanta niya sa gabing iniwan niya si Mayra. Narinig mo na ba talaga yun, Mayra? Opo, sagot ni Mayra, bahagyang kumunot ang noo. Pero hindi ko po maalala kung saan eh. Basta po, pag kinakanta niyo po, feeling ko po safe ako. Feeling ko po, mahal na mahal niyo po ako. Mahal na mahal kita, Mayra. Higit pa sa alam mo. Higit pa sa iniisip mo. Bulong ni Rita, niyakap ng mahigpit ang bata. Ang kanyang mga luha ay nagsimula ng tumulo ng tahimik. Bakit po kayo umiiyak, Ate Rita? Wala, Mayra. Masaya lang ako. Masaya ako na ganyan ang nararamdaman mo sa akin. Pero po, Ate Rita, may tatanong po ako sa inyo. Sabi ni Mayra, ang kanyang mukha ay seryoso. Kayo po ba ang tunay kong mama? Nanlaki ang mga mata ni Rita. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang tanong na ito, ang tanong na matagal na niyang kinatatakutan. Bakit mo naman naitanong yan, Mayra? Kasi po yung picture po sa kwarto ni Mama Clara. Yung baby picture ko po. Hindi po ako kamukha ni Mama Clara eh. Hindi rin po ako kamukha ni Papa Tony. Normal lang yan, Mayra. Hindi naman lahat ng anak kamukha ng magulang. Minsan, sa lolo't lola o sa kamag-anak nagmamana. Pero po, Ate Rita, kayo po. Kamukha ko po kayo. Yung mata niyo po, parang mata ko po. Yung ilong niyo po, parang ilong ko po. Napahawak si Rita sa kanyang pisngi. Totoo yun. Ang bawat araw na nakikita niya ang mukha ni Mayra, nakikita niya ang kanyang sarili. Naku, Mayra, nagkakamali ka lang siguro. Maraming tao ang magkakamuka. Coincidence lang yan. Pero po, Ate Rita, pag hawak ko po ang kamay niyo, parang nakakakita po ako ng mga larawan. Parang may babae po na umiiyak, tapos po may baby, tapos po madilim, tapos po may malaking bahay. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Ang mga alaala ng gabing yun, nakikita na ni Mayra. Mayra, ano bang sinasabi mo? Ewan ko po, hindi ko alam, Ate Rita eh. Basta po, kapag kayo pong kasama ko, parang may nagpa-flashback po sa isip ko. Parang memory po. Hindi kaya na nanaginip ka lang, Mayra? Hindi po. Gising po ako tapos po, pag kinakausap ko po si Mama Clara tungkol din, nagagalit po siya. Sabi po niya, wag ko na daw po isipin yun. Sabi niya, siya lang daw pang mama ko. Ang kanyang kamay ay nanginig. Nagagalit si Mrs. Hernandez. Ibig sabihin, alam niyang totoo. Mayra, anak, hindi ko alam ang sasabihin ko sa'yo. Bakit po, Ate Rita? Totoo po bang sinasabi ko? Kayo po ba talaga ang tunay kong mama? Tanong ni Mayra. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at takot. Hindi niya na kaya. Hindi niya kayang itago ang katotohanan. Ang kanyang anak ay matalino. Ang kanyang anak ay nakakaramdam. Mayra, anak. Oo. Bulong niya. Ang kanyang mga luha ay bumuhos. Ako ang tunay mong mama. Talaga po? Ang mga mata ni Mayra ang nanlaki. Puno ng pagkabigla tuwa. Kayo po talaga? Kayo po yung babae sa panaginip ko? Kayo po yung umiiyak? Oo, Mayra, ako yun. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako sa pag-iwan sa'yo. Wala akong ibang choice nun eh. Wala akong pera. Wala akong pamilya. Gusto ko lang na mabuhay ka. Gusto ko lang na magkaroon ka ng magandang buhay. Bakit po kayo umiiyak, Mama? Tanong ni Mayra, hinaplos ang kanyang pisngi. Ang salitang mama ay tila himig sa kanyang pandinig. Ang salitang matagal na niyang pinapangarap. Umiiyak ako dahil sa iyo. Dahil sa saya, Mayra. Sa sobrang saya na tinawag mo ako, Mama. Sa sobrang saya na natagpuan na kita muli. Kaya po pala, Ate Rita, pakiramdam ko po, ang lapit-lapit po natin. Kayo po pala. Ang gaan-gaan ng loob ko po sa inyo kasi po,
Kayo palang tunay kong mama. Oo, Myra. Ako ang tunay mong mama pero anak, kailangan nating maging maingat. Walang sino man ang dapat makaalam nito. Lalo na sina Mama Clara at Papa Tony mo. Bakit po, Mama? Kasi, Myra, baka magalit sila. Baka kunin ka nila sa akin. Ayoko mangyari yon. Ayoko na magkahiwalay pa tayo. Hindi po ako papayag. Hindi po ako alis sa inyo, Mama. Hindi po ako iiwan. Salamat, anak, salamat. Bulong niya, hinigpitan ng yakap. Ang yakap ng kanyang anak ay ang pinakamagandang regalo na natanggap niya. Pero po, Mama, paano po natin sasabihin kina Mama Clara at Papa Tony? Hindi pa ngayon, Myra. Kailangan nating maging matalino. Kailangan nating magplano. Pero sa ngayon, ang mahalaga magkasama na tayo. At alam na natin ang totoo. Pero po, Mama, hindi po ba magagalit si God sa atin? Kasi po nagtatago po tayo ng secrets? Hindi, anak. Hindi magagalit si God. Ginagawa natin to para sa atin. Para sa ating pamilya. Balang araw, malalaman din nila ang totoo. Pero sa tamang panahon. Kailan po yun, Mama? Hindi ko pa alam, anak, pero pangako. Hindi na tayo maghihiwalay. Hindi na kailanman. Sige po, Mama, pero po, pwede po bang tawagin ko kayong Mama pag tayo lang po? Pag walang nakakarinig? Oo, anak. Gusto ko yun. Gusto ko rin tawagin mo ako, Mama. Sagot niya, ang kanyang tinig ay puno ng galak. Yay! May tunay na mama na po ako! Bulong ni Myra, niyakap siyang muli. Ang kanyang puso ay tila lumulutang sa hangin. Ang matagal na niyang pinapangarap ay nagkatotoo na. Ang kanyang anak, ang kanyang Myra. Alam na niyang totoo at tinanggap siya. Tara na, anak, maghanda na tayo ng almusal bago pa tayo hanapin ang Mama Clara mo. Opo, Mama! Masiglang sagot ni Myra, tumalon mula sa kama. Pinanood niya ang kanyang anak na tumatakbo patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang ni Myra ay tila nagbibigay ng bagong pag-asa. Ang kanyang sikreto ay nabunyag na sa kanyang anak. Ngayon, ang susunod na hamon, ang pagharap sa kinabukasan. Ang pagharap sa mga Hernandez. Ngunit sa ngayon, ang mahalaga, alam na niyang totoo. At tinanggap siya ng kanyang anak, ang kanyang Myra. Mama, gising na po kayo! Bulong ni Myra sa tainga ni Rita. Ang kanyang tinig, puno ng pananabik. Naramdaman ni Rita ang mainit na hininga ng bata sa kanyang pisngi. Gising na, anak. Sagot ni Rita, idinilat ang mga mata. Ang ngiti sa kanyang labi ay totoo, hindi napilit. Ang ganda po ng araw, Mama. Parang ang gaan-gaan po ng pakiramdam ko. Ganun ba, anak? Ganun din ang pakiramdam ko. Parang lumuwag ang dibdib ko. Kasi po magkasama na po tayo, Mama. Alam ko na po ang totoo. Hindi na po ako nagtataka. Pero tandaan mo, anak, ang usapan natin, ha? Pag may ibang tao, Ate Rita pa rin ako. Lihim lang muna natin, ha? Opo, Mama, secret po natin. Pero po minsan po, gusto ko na pong isigaw sa lahat na kayo po ang tunay kong Mama. Anak, huwag mo munang gagawin yun, ha? Kailangan natin maging maingat para hindi tayo maghiwalay ulit. Ayoko na pong mahiwalay ulit sa inyo, Mama. Takot na takot po ako. Hindi na yung mangyayari, anak. Pangako, nandito na ako, hindi na kita iiwan. Hindi na. Pero po, Mama, si Mama Clara po parang nagtataka na po eh. Ang dami na po niyang tanong sa akin kahapon. Ano naman ang tinatanong niya, anak? Bakit daw po ako palaging nakadikit sa inyo? Bakit daw po ang saya-saya ko pag kayo pong kasama ko? Bakit daw po parang gusto ko na kayo kaysa sa kanya? Hindi ko po alam ang sasabihin ko. At ano naman ang sinagot mo, anak? Sabi ko po kasi po, kayo po ang mas madalas kong kalaro. Kayo po ang mas madalas magkwento sa akin. Totoo naman po, Mama, di ba? Kayo po ang mas madalas kong kasama. Oo, anak, tama ang sagot mo. Kailangan nating maging matalino, huwag kang magpahalata, ha? Kahit masakit, kahit mahirap. Opo, Mama, iingatan ko pong secret natin. Ang galing-galing po natin magtago ng secret, di po ba? Ang galing-galing mo, anak. Tara na, baka hanapin ka na ng Mama Clara mo. Bumangon sila mula sa kama. Nagmamadaling nagbihis si Rita. Ang bawat kilos ay may kalakip na pag-iingat. Good morning, Rita. Bati ni Mrs. Hernandez nang makasalubong nila sa pasilyo.
Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanila. Tila may hinahanap. Good morning po, ma'am. Ang aga niyo naman yata, Mayra. Puna ni Mrs. Hernandez. Saan ka ba galing? Galing po ako sa kwarto ni Ate Rita, Mama. Nagkwentuhan lang po kami. Ang ganda po ng kwento ni Ate Rita, Mama. Tungkol po sa prinsesa na nawala tapos po nakita niya ulit ang totoong pamilya niya. Nanlaki ang mga mata ni Rita. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib. Ang kwento na kinikwento niya kay Mayra kagabi na tila refleksyon ng kanilang buhay. Ganun ba? Anong klaseng kwento naman yan, Rita? Ano po, ma'am? Isang lumang kwento po. Tungkol po sa isang prinsesa na naghahanap ng kanyang sarili. Halika na, anak. Kakain na tayo. Magpapatid ka pa sa school bus. Opo, Mama Clara. Bye po, Ate Rita. Kita po tayo mamaya, ha? Sige, Mayra. Mag-ingat ka sa school. Ang bawat sandali ay tila pagsubok. Bawat salita, tila may dalang panganib. Habang naghahanda ng almusal, narinig ni Rita ang boses ni Mrs. Hernandez mula sa dining area. Mayra, bakit parang ang dikit-dikit mo kay Rita nito mga nakaraang araw? Wala naman po, Mama. Masaya lang po ako nakasama si Ate Rita. Masaya ka lang ba talaga? O may iba pa? Boses ni Mrs. Hernandez, may bahid ng pagdududa. Wala po, Mama. Wala na po ako ibang maisip pa eh. Naramdaman ni Rita ang paninikip ng kanyang dibdib. Nararamdaman na ni Mrs. Hernandez. O siya, sige na Mayra, kumain ka na. Baka malate ka pa, sabi ni Mrs. Hernandez. Bumalik si Rita sa kusina, ang kanyang mga kamay nanginginig. Kailangan niyang maging mas maingat o kaya ay kailangan niya magplano ng susunod na hakbang. Nang dumating si Mayra mula sa school, sinalubong siya ni Rita sa gate. Mama! Bulong ni Mayra. Niyakap siya ng mahigpit. Miss na miss ko po kayo. Miss na miss din kita, anak. Kamusta ang school? Ayos lang po, pero po Mama, kinausap po ako ni Mama Clara kanina. Ano naman ang sinabi niya? Sabi po niya, kung may problema raw po ako, sabihin ko raw po sa kanya. Kung may iniisip daw po ako, sabihin ko raw po sa kanya. Kasi daw po, para daw pong may nagbago sa akin. Tapos po sabi niya, mahal na mahal daw po niya ako at ayaw daw po niyang may maglihim sa kanya. At anong sinabi mo, anak? Sabi ko po, wala po akong tinatago. Sabi ko po, mahal na mahal ko din po siya. Pero po, Mama, ang hirap po magsinungaling. Napakahirap po para sa akin. Alam ko, anak, pero kailangan natin magtiis. Para sa ngayon, para hindi tayo maghiwalay. Pero po, Mama, hanggang kailan po tayo magtatago? Gusto ko na po sabihin sa kanila ang totoo. Gusto ko na po kayong tawagin Mama sa harapan nila. Malapit na, anak, malapit na. Kailangan lang nating maghintay ng tamang panahon. Pero Mama, paano po kung hindi nila tayo maintindihan? Paano po kung magalit sila? Hindi ko alam, anak, pero kailangan nating ipaglaban ang karapatan natin. Ang karapatan ko bilang ina mo. Ang karapatan mong makasama ang tunay mong ina. Gagawin po ba natin yun, Mama? Oo, anak, gagawin natin. Pero sa ngayon, maging maingat muna tayo, ha? Huwag kang magpapahalata at laging tandaan, mahal na mahal ka ni Mama. Mahal na mahal ko din po kayo, Mama. Kinagabihan, habang nag-aayos sa mga gamit sa sala, narinig ni Rita ang boses ni Mrs. Hernandez mula sa telepono. Oo, nakakapagtaka na nga, tita. Bigla na lang siyang naging sobrang dikit kay Rita. Nagtataka na rin ako. May problema kaya? Hindi ko na maintindihan si Mayra, parang may tinatago siya. Naramdaman ni Rita ang panginginig sa kanyang mga kamay. Alam na. Halos alam na ni Mrs. Hernandez. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko eh. Kinausap ko na siya pero wala siyang sinasabi. Sabi niya lang masaya lang siya kay Rita. Napahinto si Rita. Ang kanyang puso ay kumakalabog. Kailangan niya kumilos. Ngayon na, bago pa mahuli ang lahat. Kailangan ko na yata siya kausapin ng seryoso. Pakiramdam ko, may malalim na dahilan ng pagbabago niya. Ma'am, tapos na po ako maglinis. Sabi ni Rita, lumabas mula sa likod ng kortina. Pilit siyang ngumiti. Nagulat si Mrs. Hernandez. Ay, Rita, nandyan ka pala. Hindi ko napansin. Opo, ma'am. May kailangan pa po ba kayo? Wala naman, Rita.
Sagot ni Mrs. Hernandez, ang kanyang mata ay nakatitig sa kanya, puno ng pagdududa. Sige, magpahinga ka na. Opo, ma'am. Naglakad siya patungo sa kanyang kwarto. Ang kanyang puso ay naghuhurumentado. Ang tensyon ay naroroon. Ang katotohanan ay malapit ng mabunyag. Ang tanong ay, sino ang magbubunyag at kailan? Mayra, anak, malapit na ang oras ng katotohanan. Humanda ka. Humanda tayo. Pumikit siya, ang kanyang isip ay puno ng mga posibilidad. Ang kanyang hinaharap, ang hinaharap ng kanyang anak. Lahat ng yon ay nakasalalay sa kung paano niya haharapin ang kinabukasan. Ang kanyang sikreto ay parang malapit na itong sumabog. Hindi ko na maintindihan, Mayra. Mariing sabi ni Mrs. Hernandez, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Mayra. Ang tensyon sa dining table ay tila makapal na ulap na bumabalot sa silid. Si Rita na naghahanda ng dessert sa kusina ay napatigil. Naninikip ang dibdib. Ano po ang hindi niyo maintindihan, Mama Clara? Tanong ni Mayra, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. Ang kanyang mga mata pasulyap-sulyap kay Rita. Bakit ka nagtatago sa akin? Bakit parang iba ka na? Pakiramdam ko may tinatago ka. May sikreto ka sa akin at konektado yun kay Rita. Tanong ni Mrs. Hernandez, ang kanyang tinig ay tumataas. Napahawak si Rita sa gilid ng mesa. Ang kanyang kamay nanginginig. Ito na ang sandaling kinatatakutan niya. Wala po ko tinatago, Mama Clara. Huwag kang magsinungaling sa akin, Mayra. Nararamdaman ko ang bawat kilos mo. Ang bawat tingin mo kay Rita. Anong nangyayari? Anong sinasabi niya sa'yo? Wala po siyang sinasabi, Mama. Naglalaro lang po kami. Nagkwentuhan po kami. Kwento? Anong kwento? Yung kwento ba na nawawalang prinsesa na nakita ang tunay niyang pamilya? Yan ba ang kwento, Mayra? Naramdaman ni Rita ang panlalamig ng kanyang dugo. Alam na niya. Alam na ni Mrs. Hernandez ang koneksyon ng kwento. Hindi po yun. Simula ni Mayra, ang kanyang mga matay puno ng takot. Huwag mo akong lokohin, Mayra. Alam kong may malalim na koneksyon ang kwentong yun sa inyong dalawa. Sabi mo sa akin, Mayra, anong sinasabi niya sa'yo? Siya ba ang nagpapaniwala sa'yo na kung ano-ano? Wala po, Mama Clara. Hindi po ako pinapaniwala ni Ate Rita na kung ano-ano. Ang totoo po, kayo po ang may tinatago sa akin. Ako? Anong tinatago ko, Mayra? Hindi po kayo ang tunay kong mama. Hindi po kayo ang nagbigay sa akin ng buhay. Si Ate Rita po. Si Ate Rita po ang tunay kong mama. Isang matalim na tunog ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang plato na hawak ni Rita ay nahulog sa sahig na basag. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Mayra! Ano sinasabi mo? Ang totoo po, Mama Clara. Narinig ko po kayo. Narinig ko po kayong kausap si Papa Tony dati. Sabi niyo po, nakita niyo lang po ako sa harap ng gate. Sabi niyo po, hindi po kayo ang tunay kong mama. Narinig ko po. Mayra, anak. Huwag ka maniwala sa mga naririnig mo lang. Nagtatago ka lang sa akin. Naguguluhan ka lang. Hindi po ako naguguluhan, Mama Clara. Si Ate Rita po ang tunay kong mama. Ramdam ko po. Yung amoy niya po, yung katay niya po, yung mata niya po, kamukha ko po siya. Lahat po, may koneksyon. Siya po ang hinahanap ko. Siya po ang mama ko. Nagsimulang lumakad si Rita, dahan-dahan patungo sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Mayra, puno ng pagmamahal at sakit. Rita! Anong ginawa mo sa anak ko? Anong pinagsasabi mo sa kanya? Bakit mo binugulo ang isip niya? Sigaw ni Mrs. Hernandez, ang kanyang tingin ay matalim na dumapo kay Rita. Wala po akong ginawa, Ma'am. Ang totoo po ay siya po ang nagtanong. Siya po ang nakaramdam. Siya po ang nakakita. Nakakita? Nakakita ng ano? Siya ang tunay mong anak. Na ikaw ang nag-iwan sa kanya. Yan bang sinabi mo? Opo, Ma'am. Ako po ang nag-iwan sa kanya. Ako po ang tunay niyang ina. Hindi totoo yan. Sinungaling. Gumagawa ka lang ng kwento. Gusto mo lang nakunin ang anak ko. Hindi po, Ma'am. Hindi po ako nagsisinungaling. Siya po ang anak ko. Siya po ang dinurog ang puso ko nung iwan ko siya.
Siya po ang hinahanap ko sa loob ng 5 taon. Mama! Huwag niyo pong saktan si Mama! Sigaw ni Myra, tumakbo patungo kay Rita. Niyakap ang kanyang binti. Siya po ang mama ko. Hindi po siya nagsisinungaling. Myra, anak, huwag kang maniwala dyan sa babaeng yan. Ako ang mama mo. Ako ang nagpalaki sa'yo. Ako nagbigay sa'yo ng lahat. Opo, kayo po nagbigay ng lahat, Mama Clara. Pero po may kulang po eh. Kayo po, hindi po kayo nagbigay sa ng buhay. Siya po. Siya po ang tunay kong mama. Myra, hindi mo ba naiintindihan? Iniwan ka niya sa harap ng gate. Paano mo siya tatanggapin pagkatapos ng ginawa niya? Kasi po, Mama Clara, matagal ko na po hinahanap ang tunay kong mama. Bawat gabi po, nagdarasal po ako na makita ko siya. At ngayon po nandito na po siya. Hindi ko po siya iiwan. Hindi po ako magagalit sa kanya. Alam ko po na may dahilan siya. Alam ko po na mahal niya po ako. Niyakap ni Rita si Myra ng mahigpit. Ang kanyang luha ay bumuhos. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal kita. Pero paano? Paano kanya mahal kung iniwang kanya? Hindi mo ba naiintindihan, Myra? Pinabayaan ka niya. Ang tinig ni Mrs. Hernandez ay nanginginig sa galit at sakit. Hindi po, Mama Clara. Hindi po siya nagpabaya. Narinig ko po ang kwento niya. Narinig ko po kung gaano siya nahihirapan. Wala po siya magawa. Gusto niya po ako mabuhay. Gusto niya po ako magkaroon ng magandang buhay. At binigay niyo po yun sa akin. Kaya po salamat po, Mama Clara. Maraming salamat po sa pagmamahal niyo po sa akin. Pero po, si Mama Rita po ang tunay kong mama. Myra, anak. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ako ang mama mo. Ako ang nagpalaki sa'yo. Hindi mo ko pwedeng iwan. Hindi ko po kayo iiwan, Mama Clara. Mama ko po kayo eh. Mahal na mahal ko po kayo. Pero po, kailangan ko rin po ng tunay ko, Mama eh. Kailangan ko po si Mama Rita. Rita, sabihin mo sa kanya. Sabihin mo sa kanya na hindi totoong lahat ng to. Hindi ko po kaya magsinungaling, ma'am. Ang totoo po, ako po ang nag-iwan kay Myra. Dahil sa desperasyon. Dahil wala po ang magawa eh. Pero po sa bawat araw na lumipas, hindi ko po siya kailanman nakalimutan. Ang bawat gabi, ginawin ako sa lansangan ng bawat pagod sa trabaho. Lahat po yun para lang makabalik ako sa kanya. Para lang makalapit sa kanya kahit bilang isang anino lang. Anino? Anino? Ikaw ang nagpanggap? Ikaw ang nagtago sa ilalim ng bubong ko? Opo, ma'am. Dahil yun lang po ang tanging paraan para makasama ko ang anak ko. Dahil na mahal ko po siya. Higit sa buhay ko. At ano ngayon? Anong plano mo? Kukunin mo siya sa akin? Pagkatapos ang lahat ang binigay ko sa kanya? Pagkatapos ang pagmamahal ay binigay ko sa kanya? Hindi po, ma'am. Hindi po ako nandito para kumuha ng kung ano-ano. Nandito po ako para ipaglaban ang karapatan ko bilang ina. At ang karapatan ni Myra na malaman ng totoo. At kung pipiliin niya po ako, tatanggapin ko po yun. Kung pipiliin niya po kayo, tatanggapin ko rin po yun. Ang mahalaga po masaya siya. Ang mahalaga po alam niya ang totoo. Myra, anak. Pumili ka. Ako ba? O siya? Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tingin ni Myra ay lumipat kay Mrs. Hernandez. Pagkatapos ay kay Rita. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, pagkalito at pagmamahal. Mama Clara, Mama Rita, hindi po ako makapamili. Mahal ko po kayong dalawa. Mahal na mahal po. Pero kailangan mo pumili, Myra. Giit ni Mrs. Hernandez. Ang kanyang tinig ay halos pabulong. Hindi po! Sigaw ni Myra, umiiyak na. Hindi pa ako pipili. Bakit po kailangan ko pumili? Bakit po hindi na lang po tayong lahat? Bakit po hindi na lang tayo maging isang pamilya? Nanlaki ang mga mata ni Rita. Ang kanyang puso tila lumulutang sa tuwa. Magiging isang pamilya. Myra, anak, hindi ganun kadali yun. Ang sitwasyon na to. Pero po, Mama, bakit po hindi? Pwede po kayong dalawang mama ko.
Pwede po kayong maging pamilya ko. Mahal ko po kayong dalawa eh. Hindi ko po kayang iwan ang isa sa inyo. Tiningnan ni Mrs. Hernandez si Rita. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa at pagkalito. Pagkatapos ay bumalik ang kanyang tingin kay Myra. Ang kanyang anak. Ang anak na pinalaki niya. Myra, anak. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal. Niyakap ni Myra ng mahigpit si Mrs. Hernandez. Ang kanyang mga luha ay bumuhos. Mahal na mahal ko rin po kayo, Mama Clara. Pero po gusto ko po makasama ang tunay kong mama. Gusto ko po si Mama Rita rin. Bumaling si Mrs. Hernandez kay Rita. Ang kanyang mga mata ay nalalabo. Ang pagkabigla at galit ay unti-unti napalitan ng pag-unawa at sakit. Rita, alam kong mahal mo ang anak ko. Nakita kayo sa mga mata mo, sa pag-aalaga mo sa kanya. Pero ang sakit eh. Ang sakit na malaman na siyang tunay mong anak at ako ay nagpalaki lang sa kanya. Ma'am, hindi po yan totoo. Hindi po kayo nagpalaki lang sa kanya. Kayo po ang nagbigay sa kanya ng pamilya. Kayo po ang nagbigay sa kanya ng pagmamahal. Kayo po ang naging ina niya sa loob ng 5 taon. At salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng ginawa niyo para sa kanya. Pero ako nag-iwan sa kanya. Hindi ko po kailanman mapapatawad ang sarili ko sa ginawa ko. Mama, huwag niyo pong sabihin yan. Pinapatawad ko na po kayo. Alam ko po na mahal niyo ako. Ngayon po, magkasama na po tayo. Hindi na po tayo mag-iiwalay pa. Niyakap ni Rita si Myra ng mahigpit. Ang kanyang luha ay bumuhos. Ang yakap ng kanyang anak ay ang pinakamagandang pakiramdam sa mundo. Mrs. Hernandez, hindi ko po kayo aagawan ng anak. Hindi po. Kung ano po ang magiging desisyon ni Myra, tatanggapin ko po yon. Pero sana po maintindihan niyo po ako. Sana po tanggapin niyo po ako bilang ina ni Myra. Tumingin si Mrs. Hernandez kay Myra na nakayakap kay Rita. Nakita niya ang kislap sa mga mata ng bata. Ang kapayapaan sa mukha nito, ang kanyang anak ay masaya. Yun ang pinakamahalaga. Hindi ko alam, Rita. Hindi ko pa alam. Ang sakit ang lahat ng to. Opo, ma'am. Alam ko po, pero sana po pagdating ng panahon, maintindihan niyo po. Sana po ay makapag-usap tayong 3 para kay Myra, para sa kanya. Mama Clara, pwede po bang maging pamilya tayo? Kahit po, 2 po ang mama ko. Anak, hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung paano tayo magiging pamilya. Pero po, Mama Clara, mahal ko po kayong 2. Hindi ko po kayang mawala ang isa sa inyo. Please po. Bumaling si Mrs. Hernandez kay Rita. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ang nakita ni Rita, ang pag-aalinlangan, ang sakit. Ngunit nakita rin niya ang pagmamahal. Ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Sige, Myra. Sige, hindi ko pa alam kung paano pero susubukan natin. Para sa iyo, anak. Para sa iyo. Yay! May 2 na po ako, Mama. May pamilya na po akong kompleto. Niyakap ni Rita si Myra. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Mrs. Hernandez. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. May sakit pa rin sa mga mata ni Mrs. Hernandez, ngunit may bakas na rin ng pagtanggap. Salamat po, ma'am. Marami pong salamat. Bulong ni Rita, ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat. Hindi ko rin lubos na matanggap pa, Rita. Pero para kay Myra, para sa kanya susubukan ko. Salamat po, Mama Clara. Sabi ni Myra, nakatingala kay Mrs. Hernandez. Ang kanyang mga mata ay kumikislap. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita, anak. Sagot ni Mrs. Hernandez. Hinalikan ang noo ni Myra. Niyakap ni Rita si Myra ng mahigpit. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Ang matagal na niyang pinangarap ay nagkatotoo na. Ang kanyang anak ay nasa kanyang tabi. At ang kanyang anak ay tinanggap siya. Ang kanyang Myra. Ang kanyang pamilya. Ang kanyang buhay. Ang kanyang lahat.